Hi guys! Welcome back to my channel! So today is already 12:30 p.m. So hindi pa ako nagla-lunch, so gumawa ako ng simpleng lunch ko. Ayan. So ito yung ginawa kong meal for me sa lunch. Gumawa ako ng chicken sisig. Ayan. Chicken sisig. So nag-fry lang ako ng chicken and then nilagyan ko ng suka, mayonnaise, konting paminta, and then sinamahan ko na rin ng cucumber. Ayan. So, samahan nyo ako mag-lunch, guys. Ko lang yung kanin ko, yan. So, yung kanin ko is 5 kutsara. 5 kutsara lang, guys. Ayan. Pero magkakamay tayo, guys. Ayokong kumain masyado ng maraming kanin kahit masarap yung ulam natin, guys. Diba karamihan naman pag masarap ang kanin, ay masarap ang ulam, marami nakakain. Pero ngayon talaga, bawas-bawas talaga ako sa rice. Ayan, konti lang yan guys. Ayan. And then, at syempre, dahil medyo nagkakaedad na tayo, is, na tayo, going 40, so kailangan talaga is kailangan natin maging healthy yung katawan natin. So, iwas-iwas na tayo sa matatamis. Ayan. So, meron ako dito apple cider vinegar. Ayan. Nilalagyan ko lang siya ng ng konting matamis para hindi masyadong maasim. So, lalagyan natin ng honey. So, itong honey is napaka healthy. Hindi siya ganun katamis. So, isang kutsarita lang. At syempre, lalagyan natin ng water. Lalagyan natin ng warm water muna. Ayan. Para matunaw yung ayan, 2 kutsara natin. Paano ba yan? Dalawin na natin. Kasi naisausaw ko na sa Ayan. So, yan. Mga 2 kutsara siguro yung apple cider vinegar. Ayan. Tunawin natin. Tunawin natin yung honey. Tapos, lalagyan ko siya ng malamig na konting to. Hindi naman siya malamig na lamig. Yung sakto lang ba? Natin ng tubig. Sa gabi naman, guys, ang iniinom ko is yung cloves. Yan. Tapos, sa umaga din, ganyan. Ayan. Okay na siya. Alam mo kasi, ang apple cider vinegar is pambababa ng fatty acid, cholesterol, ganon. Maghugas tayo ng kamay. So, ito yung lulutuin ko mamaya, guys. Tayo kasi ay magkakamay. Yan. Let's go. Kainan na, guys. Ang sarap ng ulam ko, guys. Pero konti lang kakainin natin.
Sarap niya guys, simple lang. So, hindi ko na siya nilagyan ng paminta. Ang lutong ng ano. Dapat ito, gagayatin siya ng parang cubes din. So, hindi ko ginayat. Gusto kasi yung ganito lang. Yung buo. So, yun dapat guys. Ang kinakain natin yung mga ma-fiber, yung mga madaling pampatunaw ng pagkain. Guys. Pipino, okra, ganyan, yung mga matataas sa fiber. Kasi syempre tayo, tumatanda na. Mentras tumatanda na tayo, hindi ko na sinabi yung sobrang tanda na natin, guys. Kasi mentras tumatanda tayo, humihina yung mga function ng parts ng body natin. Lalo na sa panunaw ng pagkain, ganyan yung magdi-dissolve ng ng mga pagkain. Kaya ingat-ingat tayo sa mga kinakain natin pag nasa age na tayo ng 40 plus. So, ako pa naman was wala pang 40 plus. Nasa 30 plus pa lang naman ako, so hindi ko na kailangan antayin na mag 40 plus ako at doon pa lang ako mag-iingat. So, ngayon pa lang is, kahit nasa anong stage na tayo ng age natin, so kailangan natin mag-ingat talaga. So, yan. Walang sukle-sukle guys. Tamad talaga ako magsukle pag nandito lang sa bahay. So, kanina hindi ko na napakita kung paano ko pinrito yung manok. Nang pinrito ko siya guys, tinanggal ko yung balat niya. Kasi yung balat niya, doon kumukuha ng ng oil. Ang grabe, ang dami niyang oil doon sa balat niya. Kaya tinanggal ko yung balat niya bago ko pinrito. Alam mo, minsan guys, kahit na sabihin mong, minsan nakakalungkot mag-isa dito sa bahay ng amo ko. Lahat sila nasa school, lahat sila nasa trabaho. Pero yung iba is natutuwa kasi kahit magtrabaho sila, walang bantay. So, nasa part tayo ng ganun. Kaso nga lang, minsan, nakakalungkot din. Yung para bang, doon ako nakakaramdam ng lungkot pag mag-isa na ako dito sa loob ng bahay ng amo ko kasi naiisip ko yung mga anak ko, ganun. Yung sa Pilipinas ba. Kasi sa Pilipinas, kahit nasa eskwelahan yung mga anak ko, punta ka lang sa kapitbahay, makipagkwentuhan ka, chismisan, maritesan. So, make sure pag makikipagmaritesan naman tayo, is wala tayong pakay na tao na sisiraan or ano. Yung makipagkwentuhan lang nga pag naboboring. Ganun. Yun ang pakiramdam ko dito pag nasa school na silang lahat. Tapos, walang tao dito sa bahay. Ang kasama ko lang yung alaga kong pusa. So, pag nasa kwarto na ako, yung pusa ko din, nasa kwarto ko din. So, parang, ano ba? Parang, alam niyo minsan guys, hindi lang yung trabaho ang nakaka-stress. Minsan, pag mag-isa na lang kami dito, kung ano na yung pumapasok sa isip namin, yun din yung kasama din yun sa pagiging stress namin. Kung ano na naiisip namin, nag-overthink kami. Iniisip namin yung mga in the future kahit hindi pa nangyayari. Ang hirap din. Kaya minsan pag naboboring ako mag-isa ako, naghahanap talaga ako ng makakausap. Sinachat ko yung mga kaibigan ko, yung mga may free time, ganyan. So, yun, kahit paano, meron naman sumasagot at nagre-respond sa mga sinachat ko. At the same time, guys, ginagawa ko na lang din busy yung sarili ko pagkatapos ko sa trabaho. Ginagawa ko na lang busy sa sarili ko para hindi ako mainip.
Iniisip ko na lang na ano, swerte ko sa amo ko kasi hindi kagaya ng ibang OFW na full loaded talaga sa trabaho. Yung tinitiis na lang nila. Tinitiis na lang nila alang-alang sa pamilya sa Pilipinas. Yung unang amo ko guys yun, doon full loaded talaga ako. Wala talaga akong time. Wala akong time na makahiga-higa. Wala akong time na makatulog. Ganun. Pero dito sa pangalawang amo ko, lahat naman nagagawa ko. Yun nga lang, late na lang talaga yung pahinga ko kasi late sila kumakain. So late din ako magliligpit. Pero inisip ko na lang na, sige na lang, tiisin na lang. Tsaka nasanay na rin yung katawan ko na ganun matulog. Kasi sa Pilipinas, 8 pa lang tulog ng mga tao. Minsan wala pang 8. Yung 7 to 8 yun, kasalukuyan akong busy nun. Kasalukuyan akong busy, nagpe-prepare ng dinner. 4 to 5, nagluluto na ako niya. Nagluluto na ako kasi pagkaluto ko, kunin ko na yung mga sampay ko. Kung may planchahin, magpa-plancha ako. Kasi hindi naman ako pwede magluto ng 6. Kasi mabibisi na ako ng 7 to 8. Wala nang time para sa mga clothing. Yeah. Kaya minsan, maaga ako nagluluto. So, pagdating nila ng 7 or 7:30, iinit ko na lang. May microwave naman dito. Okay lang sa kanila yung microwave. Narit na maubos guys. Wala na akong kanin. Ayan. Ubusin ko na lang yung ulam. Guys, naubos ko na. Sorry guys, mahit talaga akong ganito pag may mga kanin-kanin sa daliri ko. Yan. Ayan. So, ito naman yung tinimpla ko kanina. Yung apple cider vinegar. Grabe guys, sobrang asim niya. Dadagdagan ko ng honey guys, grabe ang asim. May dalaw pa naman ako ngayon. So hanggang doon lang guys. Thank you sa pagsama sa aking lunch. See you next video. Don't forget to like and subscribe my channel. Ate Joby. Bye-bye!